Mga idol, pagkatapos nga ng impressive win ng Los Angeles Lakers laban sa Cleveland Cavaliers, kakalabanin nga nila bukas ang defending champions na OKC Thunder. Ito ang pinakamalaking test para sa kanilang kupunan kung kakayanin nga ba talaga nilang mag-compete laban sa pinakamalalakas na contender. Ang problema, bago pa magsimula, may lumabas ngang balita na hindi dito maglalaro ang kanilang best defender na si Marcus Smart na kasalukuyang may injury. Pero sa kabila niyan, meron pa rin naman chance ang Lakers na talunin ng OKC gamit ang bagong game plan na naging epektibo sa nakalipas na laban. Ito ang posibleng pag-shutdown nila kay Shai Gilgeous-Alexander sa pag-double team sa kanya. Gumana na rin naman laban sa malalaking superstar at maaaring gamitin ni Coach Reddy kontra sa Thunder. Bukod dyan, para rin naman manalo ang Lakers, kailangan ni Luka Doncic sabayan sa scoring si SJ. Kung hindi nga nila magagawa, posibleng matambakan agad sila sa umpisa pa lang ng kanilang laban. Pero dahil nga home court advantage ito ng OKC, yamado sila. Sa kabilang banda, dito naman, natambakan na talo nga ang Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa San Antonio Spurs 127-113. Though sinubukan ng Golden State sumabay gamit ang kulang na lineup, masyado nga sila ditong outplayed dahil sa pagkatalo bagsak sa 36 wins, 40 losses bilang pang 10 pwesto sa West. Umabot na rin naman sa 2.5 games ang kalamangan sa kanila ng 9th seed na Portland Trail Blazers habang 3 games naman sa 8th seed na Clippers. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman dito suko ang Golden State dahil susubukan pa rin naman nilang ilabas ang kanilang mga natitirang game ngayong regular season. Once na bumalik sa lineup si Curry, mas magiging competitive ang lineup. Hindi pa rin naman huli ang lahat para makuha nila ang pang-8 pwesto o di kaya ang 9th seed dahil kapag nagawa nila yan, magkakaroon sila ng home court advantage sa pagsisimula ng play-in tournament. Samantala, tinatapos na lang naman ng Washington Wizards ang mga natitirang laro ngayong regular season. Wala na rin naman silang chance pang makapasok sa play-in tournament at maging sa playoffs. Kaya ito ang mismong dahilan bakit puro batang player ang kanilang pinapaglaro. Magfo-focus na lang naman ang team na ito sa NBA draft at sa kanilang mga gagawing off-season move. Inaasahan na magiging competitive sila next year since magiging healthy ang kanilang mga superstar na sina Trae Young at Anthony Davis. Pero ayon sa ilang mga analyst, naniniwala sila hindi magtatakal dito si Anthony Davis sa paglalaro sa Wizards since kung sakaling magtamo na naman ang sunod-sunod na injury, kagaya ng nangyari sa kanya sa Dallas Mavericks, sinaasahang ililipat muli ito ng ibang kupunan. Kaya kailangan talaga ni AD pag-ingatan ang kanyang katawan dahil malinaw halos every game nagkakaroon siya ng injury at posibleng mangyari ito next season kung sakaling mapabayaan ng Washington Wizards na mabugbog muli sa ilalim ng basket si Anthony Davis. Anong masasabi nyo dito mga idol?